si Pastor Canor. Oo, si Pastor Dila, may sinabi siya na bakit daw hindi lumusot yung impeachment ni Bongbong. Noon pa naman daw. Ine-expect naman na nila yan. Noon pa naman daw. Bakit sinampa pa yan? O, ito, pakinggan natin, ha? Madadala sa plenaryo. Dismiss na sa committee. Tama. They have been dismissed in the committee. So, wala nang plenaryo. Ang hinihintay lang namin, yung impeachment laban kay Vice President Sara. I see. O so malinaw yun. Para sa inyo, kung binasura na. Binasura na yan ng Good as dead committee. Good as dead. Binasura ng committee. Good as dead yan. Yeah, okay. So ibig sabihin, Maaring the only thing that the plenary can do is So imagine yung committee chairwoman, sinasabi niya na may pag-asa pa naman yan sa plenaryo, pero siya sinasabi niya wala na. Walang kapag-asa yan. Wala talaga. Anong wala? Ang dami reklamo. Wala naman sigurong impeachment complaint kung wala siyang ginagawang masama, di ba? And ano namang masama doon? Kung halimbawa, ano namang masama doon? Kung substance and everything. Kung sa tingin nyo naman, kung sa tingin nyo, si Bongbong Marcos wala siyang ginawang kabulastugan sa Pilipinas, wala siyang ginawang kahayupan. Bakit hindi nyo hinayaan na tumuloy yan? Bakit hindi nyo hinayaan na mag-progress ang kaso na yan? Kung sa tingin nyo, wala naman siyang kasalanan. Ano sasabihin nyo? Sayang ang pera ng taong bayan? Hindi sayang ang pera ng taong bayan dyan. Putang ina, matagal nang sinayang ng Marcos administration pera ng taong bayan. Kasi ang sinasabi niya, hindi na yan dapat magpunta roon. Kasi pag nagpunta yan doon, sayang ang pera ng taong bayan. Mas nasayang pera ng taong bayan sa Tricom. Mas nasayang yung pera ng taong bayan sa Quadcom. Yun yung ang tagal-tagal, magkano yung ginastos natin, ilang hearing yan, 15 hearing? Uy, sabi nila sabi ni Greco Bellica, bawat hearing daw yan, 10 milyon, bawat isang congressman. Hindi ba doon nasayang ang pera natin? Hindi ba sinabi din yan ni I think, si Joey Cruz ang nagsabi niyan, or si Mark Lopez, sinabi rin nila yan na ayokong magpunta dyan sa hearing ninyo, gawa ng sayang lang yung pera ng taong bayan sa hearing na yan. Di ba sinabi niya? Tapos nagalit kayo. Gusto nyo pa nga siya ipakontempt, di ba? Dahil sa sinabi nilang yun, nasayang ang pera ng taong bayan. So ngayon, ginagamit mo yung katagang sayang ang pera ng taong bayan. Pero yung mga nanakaw sa flood control projects, hindi ba sayang ang pera ng taong bayan doon? Hindi ba trabaho nyo naman ng mga congressman na mag-imbestiga? Bakit hindi kayo mag-imbestiga? Eto na, may kaso na. Di ba? Ito na yung pagkakataon ni Bongbong Marcos na mapatunayan niya sa sarili niya na hindi siya nagkasala o hindi siya nagnakaw ng pera ng taong bayan. Bakit hindi nyo hayaan na ipagtanggol niya sa sarili niya? Bakit nyo siya pinagtanggol? Di ba? Kung ako yan may mga demanda kayo, may mga ebidensya ba kayo? O sige, palulusutin namin ito Palulusutin namin ito, and then yung mga ebidensya ninyo, aralin namin, and then from your evidence, magdidesisyon kami whether guilty or not guilty, or impeach or not impeach. Ito si Bongbong. Kasi kung ikaw, sinasabi mo na walang basihan yan, na hindi niyan pwedeng ipakulong, ipa-impeach si Bongbong, bakit hindi nyo hinayaan na mag-push through yan, na mapunta yan dyan sa Senado? Di ba? Malalaman lang natin kung may kasalanan talaga si Bongbong, hindi, pagka, humarap na siya sa taong bayan, ipinakita na sa kanya yung ebidensya, at yung ebidensya kaya niyang tapatan ng sarili niyang ebidensya at mga testimonya. O yun, doon na tayo maniniwala na si Bongbong Marcos hindi talaga magnanakaw. Pero kung final pa lang yung kaso, pinatay niyo na kaagad yung kaso, paano pa natin malalaman kung nagnakaw nga talaga si Bongbong sa taong bayan o hindi? O yun ang malaking pagkakamali niyo, sir. O kung talagang naniniwala kayo na si Bongbong Marcos walang kasalanan sa Pilipinas, sana pinabayaan niyo siyang ipagtanggol niya sarili niya. O kung ganun lang naman pala ang labanan, lahat naman pala yan, hearsay lang. Sayang ang pera ng taong bayan. Dapat kay Inday Sara, ganito nilang gawin nyo. Pag file ng impeachment ng makabayan, dapat patayin nyo rin agad. Kasi sayang ang pera ng taong bayan Oo, sayang ang pera ng taong bayan. Magkano ba yung pinag-uusapan dito kay Bongbong Marcos? Ang pinag-uusapan dito, trilyon. Tapos pinatayin nyo na kagad dyan dahil walang ebidensya. Eto kay Inday Sara. Si Inday Sara ngayon pupunta dyan, merong impeachment, tapos bubuhayin nyo yung impeachment ni Inday Sara kasi may ebidensya sa kanya. Anong ebidensya? Ilang milyon yung pinag-uusapan kay Inday Sara, at even COA, walang sinasabi yung COA na nagnakaw siya ng pera. Tapos siya, sufficient yung ebidensya? Grabe naman kayo, pastor. Sobra naman yan. Grabe, ang lakas ng loob magsalita, hindi ka naman nanalo. Tinalo ka nung di ba? Ang kapal ng mukha mo. Nagpa-interview ka pa, hindi ka naman binoto ng mga constituents mo. Meron ka pang nalalaman na sayang ang pera. Alam mo, sayang ang pera? Sayang ang pera ng distrito mo. Mantakin mo, hindi ikaw ang binoto tapos ikaw ang nanalo. Doon talaga sayang ang pera. Dapat nga wala kang sweldo We will submit to the plenary for a plenary vote. Kung mangyari man yung plenary vote na yan, hindi naman nanalo yan. Wala na. But It's good as dead. Is this Wala something? na, pinatay niya na, nilibing niya na. Ano ka, Diyos? Sana lang talaga binigyan niyo ng pagkakataon si Bongbong Marcos na patunayan niya na hindi siya magnanakaw. Yun lang naman ang gusto namin. Kasi kung mapatunayan niya na hindi siya magnanakaw, humarap siya sa taong bayan, nakita ng taong bayan talagang hindi siya nagnakaw, di mabuti. Di maganda. Kaya lang, paano pa natin malalaman nagnakaw siya o hindi? Inabogado niyo na.
Patay. That you have already expected, Kong. In-expect ko na yan, noon pa eh. I mean, So ina-expect niya na paano, so ibig sabihin wala na talagang check and balances. Kasi hindi pa naman daw pala isinasampa ito. Ina-expect niya na na hindi impeachable. Na hindi pwedeng ma-impeach ang presidente. Magkano ba? Tatanong lang Nagtatanong na magkano ba? Magkano ba yan? Magkano ba yung inilalako nyo na yan? Ay, kasi baka mamaya kayang tapatan. in fact, nung I was interviewed, sabi ko hanggang Friday na lang yan. Ngayon nga, umabot pa nga ng Wednesday. Hanggang Friday na lang yan. That will not even prosper. Sapagkat nakikita ko, binabasa ko naman yung dalawang klaseng impeachment as I read the charges on the sufficiency in substance. Wala talaga eh. Wala talaga. As in wala. As in wala talaga. Ganun kayo kabulag. So paano na yun? Paano na yung mga akusasyon sa kanya patungkol doon sa mga nawalang pera ng Pilipinas? Yung sa mga 5,500 flood control projects gawa na tapos malaman-laman hindi pa pala. Siya yung nagmamalaki nun na ginawa na. O paano yun? Yung bali-balita na nagdi-deliver sa kanya ng mali-malitang pera sa pinsan niya at saka sa anak niya. Papaano yun? Mismong miyembro ninyo yung nagsasabi. Mismong miyembro ninyo nagsasabi na nagalit si Bongbong Marcos kay Romualdez at saka kay Zaldico, tapos sinabihan sila na ninanakaw nyo pera ng taong bayan. Ilang mansyon ba kailangan nyo? Ilang eroplano ba ang kailangan nyo? So the fact na sinabi ni Bongbong yun, alam ni Bongbong na may nangyaring kabulastugan o may ginawang kabulastugan yung pinsan niya at saka itong si Zaldico, may ginawa ba siya? Mayroon ba siyang hakbang na ginawa para mapanagot itong dalawang taong pinagagalitan niya? Again Congressman Chanco ay congressman ngayon, congressman din ng 19th Congress. Sinasabi niya na si Bongbong Marcos pinagalitan si Romualdez at saka itong si Zaldico. At sinabi rin niya na yung mga pirma ninyo sa impeachment ni VP Sara ay bayad. Tapos paano yun? Di ba yun yung sayang na pera ng taong bayan, sir? So wala talaga. Wala talagang nakikitang mali kay Bongbong. Talaga, wala talaga. Tangina, pastor na naturingan to pero sinungaling. So ano yung nakikita namin? Wala yun. So ano yung reklamo ng milyon-milyong mga Pilipino? Wala lang yun. Gawa-gawa lang namin yung gano'n. Trip lang namin. Gumising kami ng umaga pagising namin. Ay, tara, pagbintangan natin si Bongbong. Tangina niyan. Ganun ba yun? Ganun ba tingin nyo sa kabobo talaga mga Pilipino? Yogi, wala. Chicken. Wala talaga Kahit anong gabi mo, wala It's all hearsay. Of course. Hearsay. Lahat din naman nung kay Inday Sara hearsay Sabi-sabi lang din. Bakit yung kay Inday Sara nag-push through, yung sa kanya hindi? Taina niyan. Ay, sus. Allegations yan, no? And sabi nila, Ayun nga, may allegations So dapat mag-imbestiga. Kung mayroong nagdemanda, dapat magharap yung dalawa, yung nagdemanda at saka yung dinidemanda, dapat magharap sila sa korte. Ano ba yung korte? Ang korte, yung impeachment court. Yung mga nagdidemanda, pagkakataon nila na ilabas yung kanilang ebidensya sa impeachment court. Tapos si Bongbong naman, ipaliwanag din niya yung sarili niya doon sa impeachment court. Doon lang natin malalaman kung totoong magnanakaw si Bongbong o hindi. Di ba? Bakit hindi natin pinalusot? Sana pinalusot natin. Maganda nga, palusutin nyo rin yung kay Inday. Kami nga, gusto rin namin lumusot yung kay Inday, lumusot yung kay Bongbong, lumusot yung kay Inday, tas pagalingan kasi si Inday ready na siya Tingnan ninyo, sinabi ni Claire Castro kanina, hindi na nga gumawa, hindi nagbuo si Bongbong Marcos ng defense team patungkol sa impeachment na yan kasi alam niya na hindi lulusot yan. Alam niya na, ewan ko, nag-speculate lang ako, baka bayad niya lahat ng ito. Baka yung, kung totoo yung nakuha niyang bilyon-bilyon pera, baka sinare niya sa mga ito, kaya magbubulag-bulagan ito. Hindi natin pwedeng ganun, pwede rin hindi. Malamang mali. Malamang hindi ba? hindi naman pag-uusapan yung mga talagang katotohanan niyan, authenticated records niyan, kapag dumating na yung talagang sa plenaryo at dumating na yan sa Senado para pag-usapan at talakayin na yan. Yun naman pala matatalakay lang naman pala yung authenticity ng mga ebidensya nila kapag yan ay nasa Senado na. Ba't hindi natin dinala sa Senado? Ba't pinatay nyo kaagad? Hindi ba mas maganda yun na makita ng taong bayan on live TV kung papaano ipagtanggol ni Bong? Magaling man siya, hindi naman magnanakaw yan, hindi nga adik yan Di ba? Na ipagtanggol niya sarili niya na with all the documentations and all the best lawyers in the country, mapapatunayan nila with all their proof na wala talaga siyang kinalaman sa mga pagnanakaw na yan. Di ba? Mas maganda yun kung ganun sana. Pinatayin nyo na Paano pa natin mapapatunayan may kasalanan si Bongbong? Grabe, ang dami niyang abogado
Mantakin mo lahat ng mga nandiyan sa ano na yan, yung committee na yan, putya, abogado niya. Takin mo 41. 41 ang bumoto para hindi matuloy yung impeachment niya. Tapos yung dun sa impeachment ng Makabayan, ito nakakatawa doon sa Makabayan. Pinapa-impeach na si Bongbong, tapos yung articles of impeachment ni De Jesus, hindi nila pinapayagan. Utang ina niyan. Paano nangyari yun? Nagdidemanda kami ng impeachment, tapos yung isang nagdidemanda ng impeachment, putya, hinaharang mo yung impeachment niya. Ay nako, patawa. Pero hindi eh. Sa committee pa lang, hindi lang dapat elegasyon ang pag-uusapan dyan. There should be authenticated records. There should be evidences. Kaya nga, kung may ebidensya nga sila, bakit nagpakita pa ng ebidensya diyan? Sabi nga nila, hindi naman to, hindi pa naman ito yung hearing proper para magpakita kami ng ebidensya eh. Oo, ito'y pinag-uusapan pa lang kung ito bang aming mga aligasyon grounds for impeachment. Hindi ba grounds for impeachment yung betrayal of public trust? Di ba? The fact nga na si Bongbong Marcos hindi siya nagbuo ng legal team, defense team para depensahan yung sarili niya sa impeachment, talagang may usapan na sila ng Congress na hindi lulusot to, sir, huwag kayo mag-alala. Kaming bahala rito. There should be factual evidence that should be shown to us. Oo. Kung Benny, si Chicky Verhel po ito, kung Yes. ang problema po ay kakulangan sa ebidensya o maybe in this case walang ebidensya, sa tingin po ninyo, ano po ang tingin nyo sa idea na dapat hindi outright dismissal? Instead, magkaroon dapat ng masusing pag-iimbestiga? Alam mo, totoo lang, masusi na nga yung binigay namin eh. I think I even Ano masusi? Ano masusi doon? commended the chairman of the Committee on Justice for being so kind to the endorsers of the complaints, di ba? I mean, ako, gusto kong tapusin na ito dahil wala man talaga mangyayari. Sabi ko nga, it's an exercise in futility, that's why I walked out, you know? It's actually a waste of the people's money. Wala talaga mangyayari kahit A na waste of people's money. Magkano ba gagastusin kung sakaling pumunta yan sa baka mas mahal pa yung Hermes ng mga kabit nyo, ha? Hindi ko sinabi may kabit to. Sir, baka mas mahal pa yung bulletproof na Escalade mo, ha? Yung mga Mercedes-Benz mo, baka mas mahal pa, tsaka yung mga mamahalin mong motor. Tsaka yung ibang mga congressman, baka mas mahal pa yung mga Hermes. Yung mga relos nila, nakita ko yung relo ni Valeriano, putang ina, patik. Kumikinang, putang ina, pag pangit ka, sa bagay, pangit si Valeriano, putya, pag gano'n ang relos mo, pumupogi ka sa mga pokpok eh. Di ba, sobra naman yun. Mas mahal pa yung mga ibenta lang ni yung relos niya eh. Kung ako si si Valeriano. O sige, nangihinayang ka sa pera, ako na, sagot ko na. Benta ko tong relos ko para lang mapatunayan ni Bongbong Marcos na wala siyang kasalanan. Para yun ang gastusin natin. O, di ba? Kung yun lang, baka mag-ambag-ambag pa kami. Kung pera lang ang kailangan mo, abante, ambag-ambag kami. Ilan ang Pilipino sa Pilipinas? Ang dami. O, magbigay lang tigla 5 piso bawat isa. Magkano yan? O, kaya na ba yan? Magbigay kami tigla 5 piso? Kaya na bang yan? Kung pera lang ang problema? Pera problema, dami-daming pera. Dami nga ninakaw eh. 200, ilang trillion ngayon ninakaw eh. Pera lang pala yung problema nyo. Tingnan ninyo. Nauubos yung pera nyo sa mga ganitong bagay na importante. Wala na kayong pera. Pero pagdating sa mga, sa mga nakawan, inuubos nyo yung pera. Hindi ko sinasabing siya. Yung mga magnanakaw ng mga congressman. Kayo talaga, ano pang gawin dyan. I believe that all of the members of the Committee on Justice have been set. Ayan, congratulations. So congratulations Bongbong Marcos, napakagaling ng iyong mga abogado dahil nagsisimula pa lang ang reklamo ay pinatay na nila yung iyong kaso.